Imbis nga po mga idol na mas lumakas ang Golden State Warriors dahil kay Dennis Schroeder, mas lalo pa nga silang humina matapos silang matalo at matambakan ngayong araw laban sa Memphis. Kaya hindi na nakakagulat bakit marami na namang mga fans ang galit na galit lalo kay Coach Steve Kerr. Kahit man kitang-kita na hindi na gumagana ang kanyang signature small ball at lineup na to, patuloy para naman niya itong ginagamit na siyang rason bakit sila natatambakan. Napatunayan na rin naman ngayon na tuwing gumagamit sila ng ganitong klaseng estratehiya, parati nga silang na-outplayed sa ilalim ng basket lalo sa rebounding. Sa sobrang liit nga po ng mga players, wala silang nagagawa para mapigilan ang pagsalaksak ng kalaban sa painted area. Kaya malinaw, kailangan nilang baguhin ang kanilang playing style dahil kung magsusunod-sunod pa ang pagkatalo, hindi lamang 10th seed ang maaari nilang bagsakan, bagkos maaari pa silang mahulog hanggang sa ika-12 pwesto. Samantala, sa pagkapanalo nga po mga idol ng Los Angeles Lakers laban sa Sacramento Kings, na-extend nila sa wakas sa 2 games ang win streak at nagawang umangat sa 15 wins, 12 losses bilang number 7 na sa West. Kasabay nito mismong si Coach JJ Redick nang nagsabi na isa nga ang pagkapanalo nila laban sa Kings sa pinakapaborito niyang game ngayong season. Napakaganda nga po ng ipinapakita ng halos lahat sa opensa at depensa lalo sa crucial minutes ng siyang rason bakit nanalo sila. Mismong si Lebron na rin naman ang nagsabi sa interview, humanga siya sa pag-step up ng kanyang mga kakampi para tulungan silang dalawa ni Anthony Davis. At isa sa mga pinuri nito ay si D'Angelo Russell na nagkaroon muli ng magandang performance. Aminado siya dito na kung siya nga daw ang masusunod, gusto niyang manatili si D'Angelo sa lineup ng Lakers ng mas matagal dahil malaki ang naiaambag nito lalo sa playmaking at scoring. Meaning, mukhang ayaw ni Lebron ang ideya ng Lakers na pagtanggal at pag-trade kay D'Angelo Russell. Sa kabilang banda, literal, naging easy win para sa New York Knicks ang kanilang rematch laban sa Minnesota matapos nila itong talunin, bastusin at tambakan sa score na 133-107 na pinangunahan ni Karl Anthony Towns na merong 32 points, 20 rebounds sa kanyang napaka-efficient na shooting, 10 out of 12. At dahil sa pagkapanalo, nagkaroon si Karl Anthony Towns ng 2-0 record laban sa kanyang dating kupunan simula nang ma-trade ito. Sa madaling salita, desidido si Towns na patunayan sa buong prangkisa ng Timberwolves na isang napakalaking pagkakamali ang kanilang ginawa sa pag-trade sa kanya noon. Kung inyong matatandaan, isa nga sana ang Wolves sa mga top team sa West last season, ngunit simula nang alisin dito si Towns, bumagsak sila sa pagiging isang play-in tournament team bilang number 8 sa West. Malayong-malayo kung ikukumpara natin sa New York Knicks na ikatlo ngayon sa Eastern Conference.